hindi naman nangyayari yung paglago sa isang tao na walang order kasi masasayang lang po yun eh. Parang yung finances, hindi ka pagpapalain ng Lord ng millions kung thousands ay hindi mo order ng maayos at tama. So gusto ni Lord mag-increase ang capacity natin. Dapat makita yun eh. Dapat sa ministry binigay sa atin, dapat napapalago natin, napapalagaan. And last na po yung sa Book of Timothy, sabi nga po doon, 1 Timothy chapter 5, tsaka sa chapter 3, na sa family talaga nagsisimula ang spiritual order at responsibility. So kailangan maayos muna ang pamilya, may guidance, may leadership, at may kita po yung faith natin sa buhay natin, sinasabuhay po natin, hindi lang sinasabi. Kasi paano po mapapamahalaan, maasikaso yung kanya iglesia kung sa loob ng tahanan po ay hindi po tayo nakapamahala ng maayos. So, ayun po, Pastor, doon po tayo So, thank you, Lord. Ibasa lang si Sister Grace, yung Matthew 5 verse 3. Sister Cheng, 1 Corinthians 11 verse 1. Meron po ba kayong mga meron kayong mga notebook? Listahan ng mga gagawin nyo para bukas. Sino po may notebook dito? Wala. Amen po, Pastor. Meron po. Meron ka, may mga nililista mo yung gagawin bukas. Yung iba po, meron pa? Okay, sige. Tingnan natin to. Pakibasa mo na yung Matthew 5 verse 3, sis. Mateo chapter 5 verse 3, sabi po dito, pinagpala ang mga mapagkumbabang loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. Amen. Yung humility kasi is to accept the reality na, Lord, kailangan kong i-organize ang buhay ko. Kailangan kong ayusin ang aking buhay. Ang binigay mong araw, ang oras. Kasi pag hindi organized yan, kung ano-ano na lang yung maiisip natin gawin. So, unang-una po, yung mga tips natin para sa personal organization. Magkaroon tayo ng notebook. Yung notebook na yon, yun po yung gagamitin nyo, may kasamang ballpen. Bago kayo matulog, mag-pray kayo, sulat nyo yung mga gagawin nyo bukas. Yung mga importante muna. Yung mga mahalaga sa atin. Para pagising nyo tomorrow, meron na organized na, alam nyo na yung gagawin nyo, yung priorities nyo. So una po yung mga tips natin para mas malalo tayong organize sa ating pamumuhay. We must recognize our need. Recognize your need. O nga, Lord, kailangan ko i-organize yung buhay ko. Diba, ang kabaliktaran niya ng organize, yung pagiging sabog. No? Kung ano na lang yung maisip natin gawin. So, meron pong mga symptoms of a management problem. Pag natin na ma-manage maigi yung araw natin, yung buhay natin, may mga makikita tayong mga sintomas yan. Ano makikita rito? Checkan nyo to sa sarili nyo kung ano. Ibig sabihin, pag ito yung mga nakikita ko sa buhay ko, hindi ko na ma-manage, hindi ko na o-organize ng maayos yung araw ko, yung buhay ko. Una, yung mga unfinished projects. Yung mga sinimulan natin na hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Reminder po sa bawat isa, naisulat nyo ba, na-remind nyo ba yung sarili nyo na gumawa kayo ng inyong personal testimony? Sinimulan nyo na po ba? Amen. Kung hindi pa po ay kailangan nating i-organize ang ating buhay. Kailan nyo yan sisimulan? Kasi tayo mga Pilipino, kung kailan yung last pasahan ano na po April 21 na. Inuunti-unti na po yan. So, paano natin siya magagawa? Ayusin natin yung paggamit natin ng oras. Pag may mga unfinished projects, ibig sabihin, disorganized, unorganized. Hindi natin na ma-manage, may problema. Pangalawa, unfulfilled goals. May mga goals tayo for this month. Meron tayong mga gustong gawin, may mga plans and programs. Kapag hindi tayo naging intentional sa paghahanda para ma-achieve yung goal na yon, hindi natin pina-prioritize, hindi malinaw
yung mga steps natin. Kayo po, meron tayong mga kanya-kanyang ministry, may mga pinapagawa ang Panginoon sa atin. Yung goal na yun, kapag hindi natin nagawa, isa sa mga problem is yung mismanagement. Ano pa? Pangatlo, frustration. Alam mo yun, alam mo yung gagawin mo, pero bakit hindi mo ginawa? At the end, frustrated ka. Nainis ka sa sarili mo. Pang-apat, lack of a sense of direction. Wala nga po kasing nakasulat na gagawin eh. Kaya kung hindi nyo alam yung gagawin nyo bukas, isulat nyo na ngayon. Paghandaan nyo na po yung gagawin nyo bukas. Kasi kapag hindi nyo yan isinulat, wala kayong guide sa mga priority ninyo. Huwag po kayong umasa sa routine na ginagawa ninyo. Kasi may mga ginagawa tayo sa buhay routine na natin, pero hindi pa ganun ka-importante. Number 5, dahil walang direction, wala ring sense of personal accomplishment. Anong natapos natin ngayong araw? Ano yung nagawa natin for the whole day na ibinigay sa atin ng Lord? Matutulog na tayo, ano yung mga na-accomplish natin? Pag walang listahan, hindi mo alam kung ano yung mga nagawa mo. Pero pag may listahan kayo, may notebook kayo, maganda, checkan mo, dami ko rin nagawa. Magiging full yung day mo eh. At tapos yung mga nagawa mo, yung mga priorities pa. Diba? Sunod. A feeling of being overwhelmed. Kapag, kumbaga parang, hindi mo alam kung anong gagawin, anong umpisan, anong sisimulan, may management problem, hindi natin na-organize kung ano yung mas importante. Kasi syempre, ang daming gawain, no? Hindi mo alam kung anong unahin eh, di ba? Pero kapag isinulat nyo, maisa-isa mo, hindi pa masyadong kailangan to. Hindi pa siya masyadong mahalaga. Aalisin mo na yun sa buhay mo. At ipa-prioritize mo yung mas mahalaga. At dahil nga, minsan ang mga tao, hindi na ma-manage yung kanilang buhay, merong low sense of value. Low sense of value. Parang, nasayang yata yung araw ko ngayon. Parang anong pakinabang sa akin ng Panginoon yung araw na to? Parang wala yata akong nagawa. Pag walang management, your life is out of control. Kung saan na lang dalhin, kung ano yung isip na gawin. And number 9, may feel ng guilt. May nararamdaman tayo na dapat kasi oftentimes we need to balance these things out with good sounding excuses. Ako we do this. Marami man tayong mga dahilan. The truth is, in our life, merong management problem. Sabi sa 1 Corinthians 11 verse 1, pakibasa sis. Yeah. Nakakatuwa si Jesus, di ba? Sinabi ni Pablo yan. Imitate me as I imitate. Sabi niya rito, alam niyo, ang letter B natin, we find someone who is doing well and follow them. Yung nagagawa, nagiging productive in the kingdom. Tingnan natin kung ano yung mga ginagawa ng mga tao na ito. And just follow them. Ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang mga schedule, talagang alam niya yung uunahin eh. Alam niya yung priorities niya eh. Number 1, what we lack. Saan tayo kulang? We are to look to others in the body of Christ to supply. So, kaya nga, andito tayo para magpalakasan, magtulungan. Kulang ka sa ganito. So, i-focus mo to, isulat mo to. Bago kayo matulog, kung saan ka nagkukulang, sulat mo, Lord, dito kulang, mahalaga to, pero wala to sa buhay ko ngayong araw. Sulat niyo yun. Para bukas, yun yung unang-una mong gagawin. At pag nagawa mo yun, alam mo yun, makakaramdam ka ng sense of fulfillment. Umagang-umaga pa lang, or pagkagising nyo, alam nyo na agad. Find out, number 2, what they are doing
that you are not. Tingnan mo kung ano yung ginagawa ng mga tao na effective, they're doing well, kung ano yung hindi mo ginagawa. Pangatlo, find out what they are not doing that you are. Yung mga tao na successful in the kingdom of God, hindi lamang po sa simbahan, di ba? Kahit sa buhay ninyo bilang mga magulang, negosyante, nagtatrabaho kayo, yung mga bagay tayong ginagawa na hindi naman natin dapat gawin. So dito na tayo sa letter C. Rigorously, maintain an appointment book. Yan, notebook nga po eh. Karoon kayo ng notebook. Ano ibig sabihin ng rigorously? Talagang strictly i-apply natin. Nararapat. Unahin natin to. Ito yung dapat na meron tayo ngayon. Ito yung i-priority natin. Kapag wala tayo nito, meron tayong kulang. Yung ginagawa ko dati nasa cellphone. Naka-notes nga lang, syempre nadi-distract ka din pag lagi naka-cellphone, di ba? So, kung kayo ng notebook diyan, appointment book niyo yan, lagyan mo ng araw, diary mo, at isusulat mo diyan yung gagawin mong mahalagang bagay bukas. People who fail to meet appointments leave the following impressions. Pag meron kayong appointment bukas, hindi nyo napuntahan, ano ang magiging tingin ng tao sa inyo? Kapag meron tayong importanteng lakad, at nakalimutan mo, may meeting ka pala. Kasi hindi natin nasulat. Alay ko, anong dating nitong mga tao na to sa atin? Anong iisipin ng mga tao sa atin? Number 1, they are careless. Ayaw naman nating masabihan na careless tayo, di ba? Pangalawa, they are unconcerned and indifferent. Walang pakialam, binabaliwala yung mga meetings and appointment na yun. Pangatlo, they are selfish and their time is more important. Kapag hindi natin meet yung ating appointment, yung ating mga gagawin, ibig sabihin, sinasabi natin sa mga tao na, hindi masyado importante yung oras mo. Kapag mga tao hindi nakakasunod dun sa appointment na yun, they are irresponsible. And irresponsible people, you cannot trust them. Bilo mo, may meeting kayo, hindi pumunta. Paano mo pagkakatiwalaan yun? May pinapagawa ka, hindi ginawa. Hindi mo siya pagkakatiwalaan. God holds His word above His name. Ang gusto ng Panginoon, kung ano yung appointment natin, meeting natin, puntahan natin. I forgot, no excuse. Siguro lahat tayo guilty dyan, nakalimutan ko eh. Ito pala yung gagawin ko, ito pala yung role ko. Para nakalimutan, sulat natin. Letter D. Ano pang mga important tips ng ating buhay? Personal. Bago pa sa church. Do things on time. Do things on time. Make sacrifices to accomplish this. Talaga naman di ba? Diyan to nagsisimula na maging responsible tayo. Kapag sinulat natin, gagawin natin, ba? Praise the Lord. Doon na de-develop yung character natin. Letter E. Plan out the week in advance. Plan out the week in advance. So, kapag hindi lang po daily, sa isang buong linggo, alam nyo, busy kayo this week. Alam nyo, may mga appointment kayo. Hinahandaan nyo na po yan eh. Sinusulat. Number 1, it saves time in transition. Sa mga nangyayari, may mga biglaan din, di ba? Alam mo na yung gagawin mo.
Hindi yung nag-iisip ka pa, alam ko may gagawin ako eh. Kalimutan ko lang eh, pero alam ko may gagawin ako. Pero pag sinulat mo yun, masasave yung oras mo na nakafocus ka. Pangalawa, gives you weekly goals. Diba? Praise God kapag na-achieve niyo yung goals natin eh. Iba yung talaga, Lord, salamat po, na-achieve ko. Remember, we have given you yung mga papel na para masanay kayong isinusulat yung mga gagawin. Monthly, weekly goals. Gawin natin. Personal, ituloy natin. Number 3, before you go to bed, establish your plan of attack for the next day. Ito uunahin ko. Susulat ko na yung bago ko matulog. Pagising mo, yun na yung uunahin, yun na yung. Keep paper and pencil handy at all times, letter F. Yung mga pagkakataon na bigla kayo may naiisip, ay, kailangan ko palang unahin to. O, di, nasusulat na natin yun. Kasi totoo, may sakit tayong lahat eh. Ang sakit ng mga tao. Kakalimutin. Pero pag naisusulat, uy, nasulat ko pala, kailangan ko palang gawin yun. Write down everything, number 1, sulat po. This is a good way, number 2, to compensate for a bad memory. Letter G, make lists, listahan. Merong kwento, true story. Matagal na to, no? Si Charles Schwab, may nagpunta sa kanya, si Ivy Lee. Si Charles Schwab ay isang leading na industrialist, talagang successful. Si Ivy Lee ay isang management expert. Pumunta si Ivy Lee kay Charles. Sabi niya, kung matuturuan mo ko na magiging productive ako sa isang buong araw, babayaran kita ng kahit magkanong gusto mo. So nagkakaroon ng challenges itong si Ivy Lee sa mag-manage ng kanyang araw. Ano siya, management expert siya eh. Marunong na siya, pero gusto niya pa na to get more things done in a day. Kaya sabi niya sa isang expert na si Charles, sabi niya, Charles, sabihin mo sa akin, anong kailangan kong gawin para mas marami pa akong magawa sa buong araw? Gusto niya ba yun? Marami kayong magawa sa buong araw. Sabi ni Charles, sige, bukas, tomorrow, lista mo lahat ng mga gusto mong gawin. Sinulat niya yun. Lista niya. Nga lang, sa paglista mo, kailangan i-order mo kung ano yung pinakamahalaga. And then yung sunod, yung mahalaga. And then yung sumunod, yung hindi na masyado. At yung, basta kailangan priority, yung number 1. At kapag nalista mo na, ang daming nalista. Do the first job listed and stay with it until it is completed. Sabi niya, hanggang hindi mo nagagawa yung priorities mo na yun, huwag kang pupunta doon sa number 2 priority, sa number 3 priority. Pag meron ka pang oras, gawin mo na yung number 2. Pero hanggang hindi, huwag kang pupunta sa number 2. Amen? Naintindihan niyo? So yun ang ginawa niya. The next day, ganun din yung gawin mo. Number 1 muna, then number 2, number 2. And then sabi niya, lahat ng mga nasasakupan mo, lahat ng mga staff mo, gawin mo yun sa isang linggo, and then, pagkatapos ng isang linggo, padalan mo ako ng cheque kung anong tingin mong halaga nung binigay ko sa'yo na advice. Parang abogado no? Bigyan mo ko ng talent fee dun sa advice ko na yun. Alam mo, ang binigay na cheque, converted into peso, ni sa advice ni Charles Schwab. In peso is 1.5 million. Yun lang yun. Napakalaki nung binigay niya. Bakit? Kasi yun ay naging malaking tulong para sa mamanage niya yung kanyang personal na buhay. So, anong lesson dito?
Number 1, sa paglilista natin, we keep them in prominent places. Yung ating pong listahan ay hindi pwedeng kung saan-saan lang nakalagay. Pwede yan sa ibabaw ng tulugan nyo kung may headboard kayo. Office, dun mo lalagay yung notebook na yun, listahan mo lang yung ng mga gagawin. Kasi pag nawala yun, wala ka ng direction, di mo na alam yung gagawin. Pangalawa, you mark items in terms of priority, deadlines, and approximate time required. Kung ano po yung mahalaga sa lahat, yun yung uunahin mo. Tingnan mo kung date, o meron akong appointment, may date na ganito. Yun yung kailangan mong unahin kung malapit na yung date na yun. And then number 3, review them daily. Yung notebook mo na yun, dapat lagi mong i-check. Kasi baka meron ka pang hindi nagagawa, importante pala. So napakalaga po, no? Parang pag-uusapan, iniisip nyo, napakasimple naman. Nasabi niyo, Pastor, magkaroon ako ng notebook. Napakahalaga ng notebook na yan. Napakahalaga niya. Para ma-organize. Letter H. Do the unexpected at the first available opportunity. May mga emergency na kailangan mo agad gawin, agad-agad. Siyempre, kailangan, yun yung uunahin mo. Di ba? So, tingnan mo. Kasi meron tayong mga pinlano for the whole day. Ito, kailangan ko itong matapos ngayon. Ngayon, tatapusin ko na to. Pag habang ginagawa mo, biglang may emergency. Sulat mo yun. Kung yun ay emergency, urgent, mahalaga. Yan ang mga tips para maayos natin yung ating araw. Letter I. Have and maintain a place for everything. Have and maintain a place for everything. Siguro naging ano na rin natin to. Naging sakit na rin natin yan na hindi natin inorganize yung mga bagay sa buhay natin. Yung susi ng sasakyan, yung remote, yung ballpen mo, yung notebook mo. Di ba? Pag tayo po ay laging naghahanap, how much time is lost in just looking for things? Hanap ka ng hanap. Naku, anong oras na, hindi ko pa nakikita. A place for everything and everything in its place. Alam mo kung saan nakalagay yung mga, alam mo, aalis mo, alam kung nalagay mo, di ba? Hanapin mo, late ka na pala, nawawala ka yung supply. Nawawala yung hair dryer. Nawawala yung sapatos ko. Naku, sa ko ba na yung lagay nung hinubad ko? Ano pa yung mga bagay na laging nawawala? Na hinahanap natin na nakakasayang sa oras natin? Susi. Diba? Ano ba yung mga bagay na yan? Ruth. Sis Lola. Cellphone ko. Naku, saan ko ba nalagay sa charger ko? Naku. Charger yan. Cellphone charger. Salamin, Pastor. Ano? Salamin. Ay, oo. Saan ko ba hinubad yung salamin ko? Naku, hindi ako makaalis. Brother JB. Susi. Susi. Oh. Lagi niyong hinahanap mo, nasaan na naman yun? Nagiging cause ng delay, nawawala mga gamit. Jess, ikaw marami gamit sa bahay, Jess. Sa akin, Pastor, nakakaalis na kami, nakakalimutan namin yung styro name, yung importante pa, pangalan. Dapat organize eh. Opo. Gagi pala, may palakot ka na. Ba, Sister Grace? Wallet, Pastor.
Nakalimutan mo yung wallet mo, yung mahirap yan. Wala pa masahe. Lalo na po yung pag nagpapalit-palit ng bag. Nako, sakit ng mga babae yan. Pag nagpapalit ng bag. Opo. Di ba? Hanapin mo pa. Nasaan na napunta? Tita Ami. Ito. Ano yan? Tita Ami. Ako, Pastor, kapapalit-palit ng bag. Yung reseta ng gamot ko, hindi ko na makita. Kaya ako makabili ng gamot. Saka-ID, yun. Wala. Pati yung pag-inom mo na. Kasi, nakos ito. Oras. Ano yung mga ano? Hindi nyo na, hindi masiksi alam Ay, oo. Alam mo sa simbahan, kami tama lagi na iiwan. Di ba? Ano ngayon, no? So, ang point dito, di ba? We must know, number one, where things are supposed to be and put them there. Number two, maintain a personal filing system. Filing system. Siguro, alam nyo na, no? Yung mga birth certificate nyo ba? Yung mga marriage certificate nyo, yung documents nyo, lagyan. Dito kasi sa bahay, merong lugar kung saan nandun yung mga papel, sticker paper, photo paper, yung mga bond paper, malapit sa printer yun. Para every time magpiprint ako, makikita ko, ay, wala na palang photo paper, ay, wala na palang sticker paper, wala na palang papel. Yun dapat alam mo kung saan. Siguro napakagandang aral ito para sa atin. Para i-organize natin. Pag magulo rin bahay natin, di ba? Pag may hanap ka, naku, sayang ang oras sa paghahanap. And last, organize your environment. Organization begets organization. I-organize po natin yung mga importanteng bagay, documents, yung lalagyan, dito lang yan, hindi yan pwedeng mawala dito. Kapag ginamit nila, galit na galit ako sa mga bata. Kasi syempre, mga bata, gumagamit yan ng kung ano yung ginagamit din yun, panglagay sa buhok. Alam mo yun, yung suklay ko, nandito Yung plancha, yung hair dryer, nandyan lang yan sa sa opisina, doon lang malapit sa salamin. Magugulat ka kung kailan mo gagamitin, wala. Ano saan makikita? Andun, sa dining table. Sabi ko, sino gumamit yan? Bakit hindi nyo binabalik? Diba? Hindi maganda yun Bakit wala dyan? Kaya mahalaga po mga kapatid, no? Sa ating mga buhay, napakalaga to organize our environment. Sa pamamagitan nito mga kapatid, dalangin ko na nagsisimula kasi sa sarili, pagmamanage ng oras, ng buhay natin, bahay, mga gamit, para at least alam natin kung saan kukuha. Lang dyan, ang ating finances. Pero pag-uusapan natin sa susunod yung oras. So, our assignment, our prayer, we expect everybody to comply. Kayo ng notebook, bago kayo matulog, sulat nyo yung gagawin nyo bukas. Ano yung mahalaga? Na kailangan ko munang gawin. Sulat nyo po. Hanggang 1, 1, 1, ito 2, ito 3, ito 4, hindi na masyado to. Hindi na to masyadong mahalaga. And then, yung ating assignment ng testimony, life testimony. Nasa na kaya tayo? I hope nasa ilang porsyento na kayo na matatapos nyo na. Diba? Kasi kung nakakapag-social media tayo at hindi pa tayo tapos, wala tayo sa order. Hindi natin nagagawa kung ano yung mga importante na dapat gawin. Panginoon, maraming salamat sa pag-aaral, sa pagtuturo na ito.